Good morning po mga kapatid. Ayan, so although malamig po ang panahon, no, lamig-init, but I hope yung ating pananampalataya sa Panginoon is hindi po natutulad sa panahon, no? Amen. So, mapagpalang araw po, no? So, kamusta po ang bawat isa? So, I hope ready po tayo, no, na makinig ng salita ng Panginoon at handang makinig or maranasan po ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Amen? So alam ko, mainit, medyo nakakaantok, at baka antokin rin kayo sa boses ko. Pero naway, samahan niyo po ako, no? Samahan po tayo ng banal na espiritu sa umagang ito, sa pakikinig ng kanyang salita. Amen? So, sa akin pong pagsisimula, no, nais ko pong i-share ang isang testimony po ng isang village missionary pastor sa Amerika. Okay, so itong church po nila, it's village church kung tinatawag. Hindi po ito ganon kalakihan, hindi siya ganon kalaki, no? So pinangahawakan po nila yung verse na nanggagaling po sa Ephesians 4:12. Yung sabi po doon is to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. Okay, so ibig sabihin, they are focused po sa pag-equip ng mga tao or pag-equip ng God's people for the ministry. Okay, so praise God po, no? Praise God po, no, dahil itong mga in-equip nila na iilan is talagang nag-grow, naging effective, no? So in terms of leading, teaching, or preaching, talagang nakatulong po sila. No? So syempre, bilang isang pastor, talagang malaking tulong po sila or isang karangalan na magkaroon ng trained and equipped leaders. So fast forward po, no, dumating po yung time na nangailangan na po ng mga missionary sa malayong lugar. So since meron na po silang mga na-equip na leaders, meron na pong leaders who were qualified to go on a mission, itong mga misyonaryo na ito is pinadala po nila doon sa malayong lugar. So ang nangyari po, literally, kumbaga kumonti po yung mga tao sa church or yung mga leaders is sinend out doon sa mission. So literal na sila po ay kumonte. Pero naalam niyo po ba yung sabi ng naiwan na pastor? May sinabi po siyang statement sa okay na po ba yun? PowerPoint. Okay. So kung wala pa siguro basahin ko na lang, no? So sabi po nung naiwan na pastor, by obeying the Ephesians 4 mandate, we lost people to God's calling. Ayan, to God's calling. These were our friends. They were already demonstrating the call of God on their lives through ministry within the church. These are the kind of people you want to keep. But this kind of loss is a great kingdom gain. So, yun po yung pinanghawakan nila sa Ephesians 4. So dahil sa pag-obey nila sa Ephesians 4 to equip God's people for the ministry, nawalan sila ng leaders dahil ito po yung mga na-equip na sinent out doon po sa mission. So sabi niya, no, these were our friends. At sabi niya na nagagawa naman na nila yung tungkulin sa loob ng church. So, pero no, dahil nga po maraming mas nangangailangan na kaluluwa, need po nilang mag-send ng missionary sa malalayong lugar. So this kind of loss is a great gain sa kingdom ng Panginoon. Okay, so yun po yung ibig sabihin ng loss is gain. No, so ganun din po sa ating mga buhay, mga kapatid, no, na kung minsan akala po natin if we lost something or if we lost someone, ay nabigo na po tayo. Or ito na po yung katapusan ng ating buhay or we already failed in life dahil nawalan nga po tayo. Pero yung akala po nating katapusan na, yun pala yung start po, no, ng meron pa palang mas ikakaganda or start pa po ito ng mas mararanasan natin yung what real life is. So yung minsan akala natin na nawalan tayo, but it is actually a gain. Okay? So it gained positive impact po sa ating mga buhay. So by obeying the Lord, we might lose something, but there is a great gain in kingdom perspective.
Okay, so as our last topic ng ating series sa Paradoxes in the Christian Life, atin pong pagtatalakayan ang topic na, ayan po, no, loss is gain. So tayo po ay magsitayo at basahin po natin ang ating key verses sa nanggagaling po sa Matthew 16:24 to 26. Okay po, so sabay-sabay po nating basahin. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?" Amen. So tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Father. Maraming salamat po sa mga salita na iyong ibinigay sa umagang ito. Lord, we pray for knowledge and wisdom. Nasamahan niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin, Panginoon, kung ano po yung nais na sabihin niyo po sa umagang ito. Lord, lalong-lalo na po sa akin na maghahayag na yung banal na salita. Lord, gamitin niyo lamang po ako. Lord, humble me, Panginoon. Lord, hindi po akong makita, kundi ang kalwalhatian mo lamang, Panginoon, ang makita ng bawat isa, O God. Lord, mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Lord, meron man po kaming mga iniisip or any mga distractions po na aming nakikita or naisip, Panginoon. Lord, we rebuke this in Jesus' name, in Jesus' name. Hayaan mo, Panginoon, sa munting oras na ito, isayo lamang po namin mailaan ang aming focus, O God. Lord, be with us. Help us to understand your words. Hayaan niyo, Panginoon, na mangusap ka sa aming mga buhay. Lord, hindi po namin pigilan ang gawa ng Holy Spirit sa aming mga buhay, Panginoon. Kung meron ka pong nais ituro, kung meron ka pong nais na baguhin sa aming mga buhay, let it be, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Kayo po ang sumama sa amin, and may your Holy Spirit na siyang patuloy naming maranasan sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen, amen. Amen po. So, salamat po, no? So, dito po sa chapter na ito, dito po nabanggit ng Panginoon yung about po sa kanyang kamatayan. No? So, sa pagbabalik po ng Panginoon sa Jerusalem, dito yung kinento niya po sa mga disciples na dito niya na po na sasapitin, no, ang iba't ibang klaseng paghihirap sa mga kamay ng religious leaders. So this is the time when he predicted na siya ay mamamatay, ngunit sa ikatlong araw siya ay mabubuhay na magmuli. Okay, that's why dito po sa verses na ito, Matthew 16:24 to 26, it calls us to a deeper level of commitment as followers of Christ. Okay, so I know kapag sinabing commitment, no, medyo mabigat po ito sa iba or parang maraming takot pag sinabing commitment, no. I know it's not an easy thing to do, it's not an easy thing to say, but before po natin pag-focusan yung the word commitment, no, let's try to understand kung ano po yung nais sabihin sa atin ng Panginoon. Dahil hindi niya po tayo sinasabihan na commit yourself kung wala po siyang, kumbaga, matinding rason, no? So before tayo mag-focus sa word na commit, let us focus doon sa puso ng Panginoon kung ano yung nais niyang sabihin sa ating mga buhay. Amen? So even Jesus po, no, the Son of God, ay nakaranas po ng paghihirap noong siya po ay nandito sa mundo, no? Talagang nandoon ang kanyang pagpapasakop dahil nais niya na masunod ang kalooban ng Ama. So tayo rin po bilang mga anak ng Diyos, we are not exempted sa paghihirap. Amen? So alam kong walang gustong maghirap, pero dahil anak tayo ng Panginoon, no, hindi po tayo exempted doon, no? And hindi naman nag-promise ang Panginoon na I will give you na hindi ka na maghihirap, no? So that's why the Lord made a proposal. So sabi niya po sa verse 24, sabi niya po sa verse 24, no? Okay, hindi pa ata gumagana. Okay. So sabi niya sa verse 24, then Jesus said to his disciples, "If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." So ito po yung ino-offer ng Panginoon sa atin.
na kung sino man ang nais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So meron pong offer ang Panginoon. No? So since may offer po ang Panginoon, ngayon, we need to decide if we will follow after Him. Okay? So ayun, may offer ang Panginoon. Kung susunod ka sa akin, kailangan mo itakwil ang iyong sarili at pasanin ang iyong krus. Ngayon, we need to decide if we will follow after Him. No? So we should make a conscious decision. So if nakakalimutan po natin mga kapatid, the choice of following Jesus is a personal decision. So tanungin niyo po ang iyong mga sarili, no? Sumunod lang ba ako dahil sumunod yung katrabaho ko? Sumunod lang ba ako sa Panginoon kasi sumunod yung asawa ko? Or sumunod lang ba ako sa Panginoon kasi lahat sila nagsisunuran na eh. Ako din, no? Yung parang sumunod ka na lang kasi nagsisunuran na sila, okay? So ask yourself, no? Is it a personal decision or parang nag-go to the flow ka na lang dahil lahat ng kasama mo is sumusunod sa Panginoon? So merong difference between that, no? So hindi po kasi pwede, no, na susunod tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon dahil sa desisyon ng iba. Again, it's a personal decision. So, sa mundong ginagalawan po natin, mga kapatid, no, we are bombarded with opportunities. So, talagang kaliwat kanan na life choices. So, pagising pa lang sa umaga, no, ano bang gagawin ko ngayon? No, magsisimba ba ako? Or babangon ba ako, no, para mag-work? So, sino ba yung aking susundin? Yung kagustuhan ko ba? Yung asawa ko ba? Sino bang susundin ko? Yung leader ko ba sa kaisya? No? So marami tayong life decision na ginagawa araw-araw. No? So sa araw-araw po, marami tayong dapat gawin. Or yun nga, yung pagdesisyonan. No? Sa umaga pa lang, babangon ba ako? Ay hindi, matulog muna. So, decision na rin yun no? kung ano yung gagawin mo sa umaga pa lang. So maaring ito ay mga minor things lamang. No? But the main thing is, what do we really seek in life? Again, what do we really seek in life? So if we need to make a decision sa ating araw-araw na pamumuhay, maliit na bagay man yan o malaki, we must also decide if we are to follow Jesus. Amen? So, kung nais naman po natin no, na sumunod sa Panginoon, there should be a committed denial. So sabi nga sa verse 24, let him deny himself. So, kinakailangan po na itakwil po natin no, yung ating mga sarili. So, we must be willing to disown, to reject, or to forsake the desire of our flesh. So, yung talagang tatanggihan mo, itatakwil mo, kung ano man yung kagustuhan ng iyong laman or ng iyong flesh. No? So, pag sinabi pong to deny your flesh, hindi naman po ibig sabihin na hindi mo naayusin yung sarili mo, na parang hindi mo naalagaan yung sarili mo. Yung talagang deny talaga na wala ka nang pakialam sa sarili mo. No? So it means po to deny the desire of our flesh. So ano po ba yung mga desire ng ating flesh? No? So sabi po sa Galatians 5:17, for the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. So yun daw po ang desire ng ating laman, no? Is yung laging salungat po sa desire ng spirit. So simple example na lang para maunawaan po natin, no? So ang nais ng spirit is magpatawad ka. Pero yung laman natin, yung kagustuhan natin, ayaw natin magpatawad. Hindi kasi siniraan ako niyan eh, sinaktan ako niyan eh. Pero sabi ng spirit, forgive. No? So nag-aagaw. Gusto ng spirit na magpatawad ka, pero yung laman mo, ayaw magpatawad. No? So lagi yung opposed palagi. No? Is always against. No? Sabi dyan sa Galatians 5:17. So the spirit wants you to pray or to read the Bible.
no? So, pero yung gusto po ng laman natin is matulog, no? Magbabad sa panonood or kung ano man yung ating mga kinabibisihan, no? So, kaya naman yung kaaway is tuwang-tuwa po yan kapag, kumbaga, di ba minsan, nandun na yung desire natin na mag-devotion. Magde-devotion ako mamaya. Magka-quiet time ako mamaya. No, pero hindi natin namamalayan, nakailang series na tayo. No, parang guilty dyan. No? So, lahat po tayo is, kumbaga, nararanasan itong mga bagay na to. So, imbis na nababad tayo sa salita ng Panginoon, is nabababad tayo sa Netflix. No? So, aray ang aray, no? So, alam niyo po, mga kapatid, no, marami pong nagnanais na sumunod po sa Panginoon. Actually, andun yung desire, andun na yung kagustuhan. Lord, gusto kitang i-follow. Lord, I desire na maglingkod sa'yo. Marami pong ganon. Pero, hindi po nila kayang magawa na sumunod sa Panginoon. So, bakit po, mga kapatid? Kasi they blame their current situation. Let's say, kasi may problema pa ako, tsaka na lang kapag tapos na. Kasi busy pa ako, may ginagawa pa ako. Ito muna yung asikasuhin ko. Hindi mo na ako makapag-focus sa paglilingkod sa Panginoon. So I know, itong mga words na ito is familiar sa atin dahil minsan na rin natin itong naranasan. Amen po. So, ayun, marami tayong pwedeng idahilan kung bakit hindi, kumbaga, makapaglingkod sa Panginoon. Pero sa totoosin po, mga kapatid, hindi na po yung pagsubok. Hindi na rin yung ating kabisihan, yung dahilan kung bakit hindi makapaglingkod sa Panginoon. It is hard to admit, pero most of the time, ang malaking dahilan o malaking sagabal sa ating paglilingkod sa Panginoon is yung ating mga sarili mismo. Because we are having hard time to deny our flesh, which is yung sinasabi dito sa Galatians 5:17. Nag-aagaw yung spirit at yung desire ng ating flesh. So it's not the work, it's not the problems anymore. Tayo na mismo, no? Meron tayong, nahihirapan tayo to deny our flesh. So sabi nga po ni Apostle Paul sa Romans 7:18-21. And I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. I have discovered this principle of life that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Amen? So si Apostle Paul, nais niya pong gumawa ng mabuti, ngunit nahihirapan siya. Nais niyang hindi gumawa ng kamalian, pero nagagawa niya. No? So isipin po natin, mga kapatid, even Apostle Paul, na malapit sa Panginoong Jesus, nag-i-struggle sa kanyang flesh. Paano pa kaya tayo? Amen? Kumbaga minsan nalalayo pa nga, no? Pero parang kayang-kaya pa natin, Lord, kaya ko to. Ba't di na natin namamalayan? We are already feeding our flesh, no? So, isipin po natin, no, even Apostle Paul na malapit sa Panginoon, paano pa kaya tayo? No, talagang kung nag-struggle siya, paano pa kaya yung struggle natin? O baka naman niyayakap na natin yung desire ng ating flesh. Okay, so sabi niya nga dyan, I have discovered this principle of life that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. So talagang as long as we live, we will battle with our flesh po talaga. So the lust are strong, the flesh demands to be satisfied. That's why we need to be willing to deny our flesh. Amen? So, if we want to come after Jesus, meron pong a cost to pay. So, if we want to follow Jesus, there is a cost to pay.
nasabi dyan, take up their cross. So pag sinabi pang a cost to pay, mga kapatid, nasabi dyan, it is a personal sacrifice or giving up something valuable to achieve a goal. So a cost to pay po is yung talagang pag-sacrifice or pag-give up ng something valuable sa atin, something dear to us para ma-achieve ang isang goal. So last month po, no, nung nakaraang Holy Week, so nakadalo po kami sa Holy Week celebration ng United Methodist Church na ginanap po sa YUC. Ayan. So kung nakikita nyo po, no, last April 19 po, no, nakadalo po kami doon. So ito po ay pagre-remember ng Holy Week. So may naganap din po na exhortation ng 7 last word of Jesus, washing of the feet, at ito nga pong pagpasa ng krus at merong yung corona. No? So ito po yung pag-remember ng Holy Week. Though hindi naman po ito talaga yung kumbaga kabigatan o yung totoong corona or yung cross na pinasan talaga ng Panginoon. So dito po ginanap, no, ang pag-alala ng kamatayan ng Panginoon. So personally, ina-anticipate ko po ito na gawin. Or every year po kasi ginagawa ito during Holy Week, no? So, parang in-advertise ko lang siya dahil parang naway kayo rin na ma-experience nyo po itong mga bagay na ito. So, naano ko lang na carrying our cross is hindi lamang tuwing gantong Holy Week. No, yung carrying our cross, hindi lang sa pagre-remember ng dahil Holy Week, take up your cross kasi yun nga, Holy Week, and hindi lang siya tuwing Sunday, no? It's not a one-time event. So it is our daily commitment po sa Panginoon. So ngayon po, if we want to come after Jesus, we must take up our cross. So pag yung cross kasi mga kapatid, no? Ngayon kapag nakakita po tayo ng krus, parang naisip natin, no, it symbolizes love, it symbolizes Jesus Christ, no, parang ano sa atin, mahalaga sa atin pag nakakita tayo ng cross. Minsan nga, sinusuot pa natin, no, minsan kumikinang-kinang pa, no. So, pero ang cross po noon is katakot-takot po siya. Kasi ang cross po is ginagamit ng mga Roman soldiers sa pag-execute ng mga criminals. So dito po sila kino-crucify, dito po sila pinapahirapan, na especially po yung mga, yung mga criminals. So kumbaga, kapag sinabing cross, it was an instrument of death. So kapag nakita po sila ng cross, it means paghihirap, no? So talagang pag-cross, katakot-takot po para sa kanila. Hindi katulad ngayon na para accessories na lang, nagiging design na lang, or nakikita natin sa church, no? So, kumbaga, yung cross noon is talagang, pag sabing cross, merong matinding kabigatan. Amen. So that's why Jesus told His disciples that if you're willing to follow me, deny yourself and take up your cross. So ibig sabihin po, following Jesus is not easy. Amen. Kaya marami pong nag-give up or nanghihina po sa pananampalataya kasi akala nila madali lang or masaya lang maglingkod sa Panginoon. But Jesus told us here to take up your cross. No, so meron po tayong papasanin na paghihirap. So it is dapat we must die to ourselves daily. So it is a daily commitment to letting go of our selfish desire. Okay, so sabi nga po madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Uulitin ko po, madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Bakit? Kasi, pag tinanggap natin si Lord sa buhay natin, you're a Christian. Diba parang tinanggap mo na, yes Lord, you are my Savior, you are my Father, tinanggap kita sa buhay ko. Magiging Christian ka. Madali lang. Pero kapag sinabing, love your enemies, forgive those who hurt you. Yung mga mukha natin. Or pag sinabing, deny yourself and take up your cross and follow me. Parang doon na tayo sumasablay.
No, madaling maging Christian. Yes, I'm a Christian. Nakalagay sa Facebook bio natin, may verse pa tayo, I'm a Christian, saved by grace, by faith. Pero, hindi natin napapanindigan ang pagiging Kristiyano. So, sa totoo lang mga kapatid, nakakahiya, no? If we bear the name Christian, pero hindi po natin na ipapasamuhay. Again, yung cross, mabigat yon. And Christian, hindi rin siya madali or hindi siya magaan, no? Pero lahat naman po talaga tayo is work on progress. Yes, we are on the process, binabago tayo ni Lord araw-araw. Pero kapatid, tinry mo na bang pasanin ang iyong krus? Because we cannot always say na, on progress pa kasi ako, binabago pa ako ni Lord. Yes, lahat tayo binabago ng Panginoon. But I ask you today, tinry mo na bang pasanin ang iyong krus? So there is cost of following Jesus. Hindi po ito yung parang tinatakot kayo, no? This is the truth, mga kapatid. Okay? So cost of following Jesus. Unang-una, standing up for righteousness and holiness even when it's unpopular. Naranasan niyo na po ba to? No, since takot po tayong mabash, takot tayong makancel sa work, mag-a-agree ka na lang sa iba. Kahit mali. Kasi takot ka eh. No? Are you standing up for righteousness and holiness kahit hindi siya popular? And losing friends or opportunities because of your faith. So minsan takot po tayong mawalan ng kaibigan. No? But remember this mga kapatid, you cannot bring everyone to the promised land. Again, you cannot bring everyone to the promised land. So minsan sa kagustuhan natin na marami tayong kaibigan, gusto natin madala sila sa Panginoon, but sometimes it requires us to let go. Especially po if maghihinder yung relationship na yon, especially kung maghihinder itong tao na to, no, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. So kaya ba natin, no, na mag-lose ng friendship or opportunity dahil sa ating pananampalataya? Again, so giving generously even when it means personal sacrifice. Again, itong giving, no, hindi lang po ito financial, but giving your time, your efforts, and sacrifices para sa Panginoon. So honestly, no, naipagpapalit pa natin yung konting oras lang sana para sa Panginoon. And obeying God's commands even when they challenge your lifestyle. Ito yung kumbaga, mahirap, no? Kasi lifestyle na natin ito eh. Mahirap ng baguhin, mahirap ng ayusin. But obeying God's commands, no, even when they challenge your lifestyle. So susunod ka pa rin ba kahit awanay sa schedule mo ang paglilingkod? So susunod ka pa rin ba kahit na gusto mo na lang matulog or ipahinga na lang muna? No, susunod ka pa rin ba sa kabila ng iyong mga problema? Okay? So obedience might feel costly, but it always leads to blessing. Kasi minsan sa blessing lang tayo nakafocus eh. No? Nasaan ang obedience? No? Laging, parang nabe-blurred yung obedience, yung blessing lang yung nakikita natin. Kaya tapos darating yung time na parang mag-ano tayo, Lord, bakit di pa dumadating to, yung blessing, wala. Nasaan ang obedience, mga kapatid? So, obedience might feel costly. Are you willing to pay that cost? Are you willing, mga kapatid? No? So in order to follow Jesus, we need to have a continual desire. Dapat continuous po yung ating desire. Hindi lang, desire ko ngayon kasi Sunday. Desire ko ngayon kasi Bible study. It is a daily or continual desire. So follow me, sabi ng Panginoon. So ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang one-time event. Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang tuwing may gawain. So it is a daily commitment po natin sa Panginoon. So nasa workplace man tayo, nasa bahay man tayo, no, nasa mga kaibigan man tayo, doon po makikita ang ating pagiging tunay na Kristiyano paglabas natin sa pintuan na ito. Amen. So do we desire to follow Jesus every day?
Or baka na-stop sa desire, no? Desire, pero hindi natin magawa, no? Not only in our public ministry, but also in our private life. Sa ating mga saradong pintuan, are we still serving the Lord? So sabi po sa verse 25, the paradox exposed, no? Sabi sa verse 25, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. So siguro, no, lahat naman po tayo is familiar sa Squid Game. No, lahat tayo kumbaga, napanood na ito. Kumbaga, hindi nyo man pa ito napanood, pero naririnig nyo na sa mga kasama nyo na ganito yung storya, ganito, ganyan. No? So, itong mga taong ito, sumali sila dahil meron silang matinding pangangailangan. Di ba po? So, anong series na ba kayo? Natapos nyo na ba to? Amen? So, yung iba doon, baon sa utang. Yung iba is gustong ipagamot yung may sakit nila na family member. So, lahat sila may reason kung bakit nag-join sila dito. So, they are very eager to win po, no? Kasi sa laki ba naman po ng kanilang makukuha. And the more na konti lang kayo matitira, the more na marami kang makukuha. Kasi pag marami kayo, kumbaga, pagkahati-hatian nyo yung pera, di ba? So, itong mga players na ito, no, gagawin ang lahat, makuha lang ang premyo. So, handa silang pumatay at handa silang ibuwis yung kanilang buhay to get that big amount of money. So, mga kapatid, no, it do happens in real life. So, parang nasa Squid Game na real life. Amen? So, people chase money, people chase fame, people chase relationships, na akala nila yun yung makapagbigay ng security sa kanila. Akala nila na ito yung magbibigay ng, ito yung makakapag-save sa kanila. No? So, or ito yung magiging solusyon sa bawat problema. So, maaring they can survive for a while. No? Nakita naman din po natin sa, kumbaga palabas, no? May mga nagsusurvive. But, it's just for a while. But the truth is, they are already losing their life. No, so if we keep on chasing fame, money, no, sa kakahabol natin sa kayamanan na nandito sa mundo, we forgot to pursue the eternal things. Anong sabi sa Matthew 6:33? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Again, minsan, nakafocus lang tayo sa all these things will be given to you as well. Pero did we seek first His kingdom? No? So isik muna po natin ng Panginoon at kusang ibibigay niya sa atin yung ating mga pangangailangan. Hindi niya sinabi diyan, at walang sinabi ang Panginoon na fight for your needs. No? Pero sabi niya, seek Him first, and all these things shall be added unto you. So, sa kabilang banda naman po, mga kapatid, no, yung mga tao naman na handang maghirap or handang mawalan, no, for the sake na makasunod lang sa Panginoon. Ito yung mga tao na they will find life. Amen. So again, sabi nga sa verse 25, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. So hindi lang po ito sinabi ng Panginoon. This is not just a statement, but it includes promise. No? So the more you chase things dito sa mundo, the more you will lose your life. But the promise is this: when you choose to follow Jesus, you will find life. Amen? So, yun po yung sinasabi sa 1 Corinthians 2:9. That is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. So, ito yung life po na mararanasan po natin, no? But the question is, no, are we pursuing the Jesus right now? No? So ito po kasi yung eternal life. Wala pang nakakita, wala pang nakakarinig kung ano po yung piniprepare para sa atin ng Panginoon, which is the eternal life. So, sino po yung excited na mapunta sa langit?
Amen? Lahat tayo talagang amen. Gusto nating maranasan ng eternal life. So, doon sa eternal life, sa langit, no, wala na yung work is life, wala na yung OT is life, wala na yung yaking is life, no? Kasi puro pure life na lang yung mararanasan po natin doon. And yun yung, kumbaga, wala nang paghihirap, di na tayo maghihirap. But yun yung katanungan, mga kapatid. What are you pursuing right now? Kasi sabi sa verse, no, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Do you love the Lord? Really? No, mga kapatid? Because when you say you love the Lord, it involves and most often requires obedience and sacrifice. So yes, excited na, again, nabe-blurred yung mga words minsan sa verses, no? Kasi nakikita lang natin yung prepare sa atin ng Panginoon. Pero ito lang as para doon sa for those who love Him. So itanong po natin sa ating mga sarili, do we really love the Lord? Again, so wala nang ibang perfect example, no, pag sinabing love, kundi yung pag-ibig ng Panginoon. Na God loves us so much that He sacrificed His one and only Son. Magkaroon lamang tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. So as we continue sa verse 26, the prophet, so what good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? So nais ko pong bigyang diin sa Tagalog po, no, para lubos po nating maunawaan. So Mateo 16:26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? So dito po, nag-iwan po ng question ang Panginoon sa mga disciples. Yan, no? So, aanuhin mo ang lahat kung mapapahamak naman ang iyong sarili, no? At ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay. So, it is most likely, nag-iwan ng question ang Panginoon sa mga disciples. He challenged all who hear these words to choose wisely. Amen. So sinabi niya po ito para yung mga nakikinig is to choose wisely. So ano nga naman po, no, yung ating mapapala, makuha man natin lahat ng nandito sa mundo. No? Kung minsan nga, marami nga tayong pera, pero may sakit naman, no, kung bagay hindi rin natin ma-enjoy. Or kadalasan, wala ngang sakit, wala ring pera. No, parang mas masaklap. Pero mga kapatid, no, mas okay na yung maghirap ka ng maraming beses dito sa mundo. Amen? Again, mas okay na maghirap ka ng maraming beses dito sa mundo kesa naman magdusa ka habang buhay sa impyerno. Amen? So, it is true that the Lord's desire is to save everyone from eternal death. Again, that's the Lord's desire na i-save or ma-save tayong lahat, no? Pero ang Panginoon, He is gentleman enough, He is loving enough, na bigyan tayo ng free will, na magkaroon din tayo ng kalayaan upang mamili. No? Kaya nag-iwan siya ng tanong dito dahil gusto niya na mamili tayo wisely, for us to choose wisely. Amen? Kung ano ba yung iper-person natin? Is it eternal things or worldly things? Amen? So mga kapatid, no, before God ask us to let go of something, bago niya po tayo i-ask na mag-let go ng something, no, meron pang mga nauna sa atin, which is, ito po yung mga, nasulat ko. Ay, sorry, hindi ko po ata nasulat. Pero, ayun, unang-una si Abraham, no? Abraham was asked to abandon his homeland to follow God. Then the Lord fulfilled His promise to Abraham that He will multiply his descendants. Okay, so inas ng Panginoon sa Abraham na umalis ka sa homeland mo, sumunod ka sa akin, at nangyari nga na siya yung naging father of all
nations. Okay? So the disciples, lahat yan, meron silang mga profession, meron yung mga pinagkakabalahan. Pero nung sinabi ng Panginoon sa kanila na follow me, no, they were asked to abandon the lives that they had built in order to follow Jesus. Dati silang, yung iba, mangingisda, but sila ay naging fisher of men. Amen? And one of the greatest example of gaining true loss was the Apostle Paul. Amen? Si Apostle Paul is dating talagang mataas ang kanyang edukasyon. He is wealthy, no? Yung meron siyang status, meron siyang posisyon, meron siyang power. But Paul decided to give up all that he had worked to obtain in order to follow Jesus. No? So, nalaman niya na yung mga nawala sa kanya is actually a gain. Okay, so sabi po ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3, verse 7 to 8. No, so, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Amen. So, can we consider yung mga bagay na meron tayo ngayon as garbage? Di ba parang ang hirap? Kasi kailangan to no? Yes, it is talagang mahirap, no? But Apostle Paul, no? Whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Amen. So as we dumako sa ating conclusion, this is a passage that is hard to receive apart from the enlightenment of the Holy Spirit. Ito ay, kumbaga, mahirap unawain kung wala ang Holy Spirit sa ating buhay. No? So, ito ang tanong sa atin mga kapatid, no? Where do you stand today? Are you willing to abandon yourself and the desires of this world to follow Christ and be assured of salvation? So, alam ko po, karamihan sa atin, no? Trabaho po ang pinunta natin dito sa Japan. Amen? So, pero nung nakilala po natin ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng bagong misyon. But the Lord is not asking to quit your jobs right now. Okay? So, hindi po tayo nire-require ng Panginoon na, iwan mo yung Fujikin or iwan mo yung kung saan ka mang kaya siya ngayon, no? Para sumunod sa akin. Pero kung ganun yung leading sa atin, why not, no? Perhaps, inilagay niya po tayo sa workplace natin ngayon, kung nasaan tayo ngayon, because our mission is to be a salt and light. To be a salt and light sa ating workplace, to be a salt and light kung saan tayo dalhin ng Panginoon. Minsan kasi baka ma-misunderstand natin, I need to leave my job para makapaglingkod. But sometimes, the job itself is the blessing at doon tayo ginagamit ng Panginoon. But we cannot be a salt and light if we are apart from the Lord and still holding on to something that hinders us to follow Christ. So are you genuinely surrendered to Christ? Are you denying yourself and crucifying the flesh in order to please Christ? And lastly, what are you still holding dear today? Is it worth comparing to eternity? If you are struggling or need to confess sin, come today. Amen. So sa sandaling ito, atin pong ipagbulay-bulay po natin, no? Or let's meditate yung ating mga sarili. Magpasiyasat po tayo ng ating puso sa Panginoon. Are we really genuinely surrendered sa Panginoon? Are we denying ourselves and crucifying the flesh in order to please Christ? So what are
you still holding dear today? Is it worth comparing to eternity? So ano yung mga pinangahawakan mo ngayon? Worth ba siyang panghawakan kapalit ng eternal life mo? Again, what are you still holding dear today, mga kapatid? So as we sing po yung kantang Lead Me to the Cross, awitan po natin ng Panginoon ng ating buong puso't isipan. No, pagbulay-bulayan po natin ang ating ang salita ng Panginoon.